Kinakabahan ako. Mahinang pag-amin ni Winona kay Jasper. Tumingin naman sandali si Jasper sa mukha ng dalaga. "Is this your first time?" Tanong niya. Nahihiyaring umamin si Winona na isa pa siyang birhin, kaya nagsinungaling na lamang siya kay Jasper. "Hindi," nautal niyang sabi. "So, walang rason para kabahan. You are mine now, Winona. Just close your eyes and feel my body." Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Sa nakaraang kabanatay, unti-unting pinarealize ni Winona kay Jasper na kailangan nitong i-let go ang nakaraan at magpatuloy sa buhay dahil maraming nagmamahal sa kanya, lalo ng ina nito na laging nandyan para sa kanya. Kabanata 4. At simula ng araw na yon, ay hindi na rin mapaghiwalay ang dalawa at mas naging malapit sa isa't isa. Dahil kahit papaano ay may pinag-aralan naman si Winona, kaya naman kinuha na rin siya ni Jasper bilang assistant niya, pero doon lamang sa kanyang opisina sa bahay siya magtatrabaho. Nang ibalita ito ni Winona sa kanyang nanay at tatay ay labis namang natuwa ang dalawa na nakaabot doon ang kanilang anak ng 1 taong mahigit nang walang nagiging problema. Tapos tumaas pang posisyon nito. Kaya naman, hindi pumalya si Winona ng pagpapadala sa kanila ng pera na unti-unti na nilang napapalago doon sa lugar nila dahil nagtayo ang kanyang mga magulang ng munti nilang negosyo. Samantala, nagugustuhan na rin ni Madam Vida si Winona para kay Jasper dahil tunay na napakalaki ng ipinagbago nito at mas lalong naging close na rin silang mag-ina. Alam niya rin at dama niya na nagugustuhan na rin ni Jasper si Winona. Kaya naman siya nang gumawa ng paraan para magkaamina na sila ng damdaming dalawa. Gabi yon, at katatapos lang ni Winona na mag-ayos ng mga papeles na pinapaayos sa kanya ni Jasper nang ipatawag siya ni Madam Vida. "Winona, paalis ako ngayon at magkikita kami ng mga amiga ko. Nagsabi na rin ako kay Jasper pero di ko alam kung naunawaan niyang sinabi ko, so ikaw na lang ang bahala magpaliwanag sa kanya. Naroon siya sa kwarto niya. Puntahan mo siya at ako ay aalis na." Sabi ni Madam Vida kay Winona. Tumango na lang siya sa utos na yon ng Madam. "Anong oras po kayo uwi at saang lugar ang punta niyo? Para kung sakaling magtanong si Sir Jasper ay may masasagot po ako." Tanong naman ni Winona. "Magbo-ballroom dancing lang kami kamo ng mga amiga ko. Matagal-tagal ko na rin hindi na ibabanat ang mabuto-buto ko, kaya naman magwa-warm up muna akong mamaya." Sagot ni Madam Vida. Sige po, sasabihin ko na lang kay Sir Jasper." "O siya, sige. Pumanik ka na at aalis na rin ako." Sabi ni Madam. Wala namang kamalay-malay si Winona na may masama na palang pinaplano itong matanda. Pagkaakyat ni Winona at pagkapasok sa may pintuan ay doon na marahang inilak ni Madam Vida ang kwarto ng kanyang anak na si Jasper. At ang dahilan niya ay para magkaroon ng oras ang dalawa para sa isa't isa. Nagulat pa nga si Winona nang makitang tanging tuwalya lamang ang saplot ni Jasper sa kanyang bewang. "Winona, why are you here?" Tanong ni Jasper kay Winona nang mapapikit ang babae. Ano po, pinapasabi lang po ng mami niyo na lalabas lang daw siya kasama ng kanyang mga amiga para mag-ballroom dancing. Yun lang po. Sige po, aalis na ako." Pagtalikod ni Winona at nang bubuksan niya na ang pinto ay di niya na ito mabuksan. Ulit-ulit pa niyang pinihit ang doorknob ngunit ayaw talagang bubukas, kaya naman nagtaka na si Winona. "Teka, bakit nakalak ang pinto? Naka-automatic po ba ito, Sir Jasper?" Tanong niya. Natawa naman si Jasper nang mahina, saka inahakbang ang kanyang mga paa papalapit kay Winona. Mas lalo lamang kinabahan ng babae nang papalapit na ito. Hindi rin siya makatingin ng diretso kay Jasper. "Tabi ka, ako na," sabi ni Jasper, saka sinubukan ring ipihit ang doorknob. At doon na pagtantong nakalak na nga ang pintuan. Isa lang ang pwedeng gumawa nito at alam niyang si Madam Vida yon. "It's locked. Baka bukas ka pa makakalabas pag dumating na si Mommy."
Wika ni Jasper sa muli nang bumalik sa kanyang closet upang kumuha ng boxer. Hindi naman maintindihan ni Winona ang kanyang gagawin. Kahit na mamawis na ang mga palad, kahit na sobrang lamig doon sa loob ng kwarto ni Jasper. Di niya maunawaan kung bakit naman iyon gagawin ni Madam na ilak sila doon. Ano nga bang plano niya sa dalawa? Samantala, nang makabilis na si Jasper ng pang-ibabay, nagtungo naman siya sa may eskaparate upang magbukas ng isang mamahaling wine. Umiinom ka ba? Masarap to. Fresh from England pa to. You want? Tanong ni Jasper. Hindi naman mapakali si Winona dahil ang gusto lang niya sa mga oras na yun ay ang makalabas sa silid na yun. Okay lang po ako. Salamat. Wala ka bang ibang magagawa, Sir Jasper, para mabuksan itong pinto? Tanong ni Winona na nanatili pa rin nakatayo sa may tabi ng pintuan. Napangisi naman si Jasper at habang nagsasali ng wine ay tumingin pa kay Winona. Wala akong susi. At saka, huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawin sa'yo. Halika na dito. Ito ng wine mo. Sabi ni Jasper. Tiwala naman sa kanya si Winona. Pero syempre, di pa rin naman mawawala sa kanya yung kaba. Kaya nakakakaba naman talaga yung makukulong ka sa isang kwarto kasama ang isang gwapong lalaking katulad ni Jasper. Sa pagkakataong yon, ay tanging sina Jasper at Winona na lang ang naroon sa kwarto. Huminga na lang din ng malalim si Winona, saka humakbang na rin papalapit sa lalaki. Tamang kwentuhan lang, at napainom na rin si Winona. At doon na nga tuluyang ikunento ni Jasper ang kanyang nakaraan at ang dahilan kung bakit bigla siyang nagbago. Habang lumalalim ang gabi ay, marami na rin natutuklasan si Winona tungkol sa pagkatao ni Jasper. Katulad ng mabait naman pala ito at tunay na malambing na tao. Nagbago lang siya ng kanyang ugali at muwi sa dati niyang nobya at naging kalaguyo nito kaya nabuhay siya noon sa puot at galit. Ngayon, na alam na ni Winona ang nakaraan ni Jasper ay pakiramdam niya ay nagugustuhan niya ng ilan sa mga karakter nito. Maya-maya pa, dala ng kalasingan ay may isang hiniling si Jasper. Sa hiling niyang iyon ay alam na ni Winona ang ibig sabihin nito. Ngunit mas gusto niyang magmaangang-maangan dahil inosente pa naman talaga siya pagdating sa bagay na yon. Bakit? Anong gagawin natin? Utal na tanong ni Winona at talagang kinakaba na rin siya. At this moment, I just want you to trust me. Mahinang sabi naman ni Jasper at malapit na nga ang kanyang mukha sa mukha ng babae. Marahang itinayo ni Jasper si Winona habang hawak-hawak ang mga kamay nito. Hindi malaman ni Winona pero kusa na lamang sumama ang kanyang katawan sa lalaki. Automatiko siyang sumunod na tila ba. Nahipnotismo na ng taglay na karisma ni Jasper. Nang makarating sila sa kama, ay doon na siya inuupo ng lalaki. Madilim ang buong silid. Nakasarado ang bintana at natatakloban ito ng itim na kortina. Tanging liwanag lang ng galing sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa buong kwarto. Nakatitig lamang sila sa mga mata ng isa't isa. Nagpapakiramdaman kung sinong mauuna. Ngunit iyong tagpong iyon ang pinakagusto ni Jasper. Ang masdan at pagsawain ng kanyang mga mata sa magandang mukha ng dalaga. Napakaganda mo, Winona. Sa dinami-dami ring babaeng nakilala at nakasama ko, ikaw yung pinakakumikinang. You are different. Malambing na sabi ni Jasper habang hinawi ang buhok ng dalaga na nakaharang sa magandang mukha nito. Maya-maya pa'y humiling na ng isang bagay si Jasper. Winona, maari ba kitang halikan? Malumanay niyang tanong sa dalaga. Kabado naman si Winona na nakatitig lamang kay Jasper at di malaman kung anong isasagot dahil aminado siya sa kanyang sarili na ito ang unang pagkakataon na mangyayari sa kanya na maging ang makipagtitigan ng malapitan sa isang lalaki ay ngayon lamang niya naranasan. Kinakabahan ka ba? Mahinang tanong ni Jasper kay Winona sa tonong nangaakit. Marahang tumango na lamang si Winona. Huwag kang mag-alala. I'll be more gentle. Sabi ni Jasper at mas inilapit pa ang kanyang mukha sa inosenteng mukha ni Winona.
Abot-abot naman ang kaba ni Winona. Hindi niya malaman ang nararamdaman niya. Patuloy din sa panginginig ang kanyang matuhod at kamay. Kinakabahan ako. Mahinang pag-amin ni Winona kay Jasper. Tumingin naman sandali si Jasper sa mukha ng dalaga. Is this your first time? Tanong niya. Nahiyaring umamin si Winona na isa pa siyang birhen, kaya nagsinungaling na lamang siya kay Jasper. Hindi. Nautal niyang sabi. So, walang rason para kabahan. You are mine now, Winona. Just close your eyes and feel my body. Marahang sabi ni Jasper, saka sinimulan ng ilapat ni Jasper ang kanyang mga labi sa inosente, malambot, at mapulang labi ni Winona hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa kanila. Kinaumagahan ay nauna nang nagising si Winona at sakto na hindi na nakalakang pinto kaya naman minabuti niya nang mauna nang umalis habang mahimbing pang natutulog si Jasper. Maya-maya pa, may 1 oras nang nakalipas nang magising na rin si Jasper at kaagad niyang kinapa ang kanyang tabi kung nandun pa si Winona ngunit wala na ito doon. Winona? Pagkamulat naman ni Jasper ay si Winona kaagad ang kanyang hinanap at napubulalas na lang siya sa kanyang nakita sa may bedsheet. Wait, she's a virgin. Ana si Jasper sa kanyang sarili. Buong akala niya ay di na ito isang birhen, kaya naman di makapaniwala ngayon si Jasper. Nang makapag-ayos si Jasper ay kaagad niyang hinanap si Winona at doon niya ito natagpuan sa may kusina at kasalukuyang naghanda ng almusal niya. Winona. Tawag ni Jasper kaya napalingon kaagad ang babae. Sir Jasper, gising na po pala kayo. Sinusubukan nga ni Winona na kumilos ng normal at magkunwari sa sarili sa nangyari sa kanila kagabi. Ngunit para bang di niya kaya dahil sa tuwing makikita niyang mukha ni Jasper, ang naalala niya ay ang reaksyon ng mukha nito nung may nangyari sa kanilang dalawa. Sa kabilang banday, kaagad namang lumapit si Jasper kay Winona at niyakap ito. I'm sorry. Sorry kagabi. Did I hurt you? Tanong pa ni Jasper dahil ang inaalala niya yung dugo na nakita niya sa bedsheet. Okay lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. At saka, bakit po kayo humingi ng tawad? Ayos lang po talaga ako, promise. Sagot naman ni Winona. Alam niyang tinutukoy ni Jasper ay yung spot, kaya naman sinisigurado na lang niya ang binatang okay lang siya. Talaga? Muling tanong ni Jasper. Oo naman po, sige na, muupo na po kayo dyan at dito na kayo kumain sa baba para naman magkasabay na kayo ni Madam Vida. Bago nga maupo doon si Jasper ay hinalikan pa niya sa noo si Winona. Yung nangyari, hindi siya one night stand para sa akin, Winona. I meant it. Sabi ni Jasper saka muling niyakap ang dalaga. Saktong dating naman ni Madam Vida at naabutan sila sa ganitong akto. What's going on? Anong meron sa yakap niyo? Tanong ng ginang sa pabirong tono. Tila nga'y nagwagi ang ginang sa kanyang plano na mapalapit ang dalawa sa isa't isa. Mabilis nang kumawala si Winona sa pagkakayakap na yon at nakaramdam ng hiya. Nothing, Mom. Come on, Winona. Sumabay ka na sa amin sa pagkain. Sabi ni Jasper sa hinawakan niyang kamay ni Winona. Umiling naman kaagad si Winona. Naku, wag na po. Nakakahiya at isa pa'y hindi magandang ting. Walang problema doon, Winona. Dahil girlfriend na kita. Sa sinabing yun ni Jasper ay sabay na milog ang mga mata ni Winona at ni Madam Vida. Pareho silang hindi makapaniwala sa sinabi ni Jasper. At di tuloy malaman ni Winona kung nagbibiro lang ba ang binata o hindi. Ano? Ano ka mo? Utal na tanong ni Winona. Sabi ko, girlfriend na kita. Mas mabuti at kaharap si Mommy. Sabi naman ni Jasper. Sa tono naman ng lalaki ay mukha namang seryoso talaga ito ngunit di mo na kaagad naniwala si Winona. Hoy, bakit? Nanligaw ka ba? At saka di pa kita sinasagot, no? Kung sakali man. Tanong ni Winona, kaya naman pasimpleng napatawa si Madam Vida dahil naalala niya bigla na ganito sila dati ng ama ni Jasper.
Oh, edi liligawan kita, basta tayo na. Sabi naman ni Jasper. Simula nang may mangyari sa kanilang dalawa, ni Winona, lalong umusbong sa puso ni Jasper na gusto pa niyang makilala ang dalaga. Lalo pa nang malaman niyang isa pa itong birhen. Kaya naman si isip ni Jasper ay hindi niya napakakawalan pa si Winona. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 4. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.